Sa araw po na ito ng Lunes, February 24, tayo po ay narito sa isang protected area dito po sa bahagi po ng Parañaque. Ito po yung tinatawag na Las Piñas Parañaque Wetland Park. Ayan, so isang napakagandang bagay po na dito po sa halos sa highly urbanized city ay mayroon pa pong mga protected area na katulad po nito. So ayan, kung nakikita po ninyo, nandito lang po yan sa gilid po ng Coastal Road o yung Cavitex, mga kabihero. Nandito na po tayo sa lugar kung saan po tayo nakaparking. Dito na lang po natin hihintayin po yung ating mga sakay na estudyante. Mga 2 hanggang 3 oras lang naman po yung clean up drive na kanila pong gagawin bilang bahagi po ng kanilang community service, mga kabihero. So napakaganda po ng lugar na ito. Sana hindi po pasukin ng talangka yung iba nating mga ahensya ng gobyerno at gawin po itong parang isang commercial district dahil napakalawak po ng area na ito. So dito naman po sa kabilang bahagi ay puro kawayan po yung ating makikitang pananim. Ayan, bamboo sitom. So may mga tambak na. Nung araw po na kami nakakapunta rito, hanggang doon lang po sa kalagitnaan yung pwedeng daanan ng bus. Pero ngayon po ay napakaganda na, napakaayos na. May maayos na rin pong maniobrahan. Ayan, bamboo sitom. This is a joint project with the Laguna Lake Development Authority and Bilyar Sipag Foundation. Established in 2015, this 3,200 square meter bamboo sitom not only aims to enhance the area's floral diversity and ecotourism value but also serves as an ex-situ conservation facility for bamboos found in the Philippines, especially those endemic and native species with threatened conservation status. Ayun. So ito po pala ay katuwang ang Bilyar Sipag Foundation. So ito pong area ng bamboo ay nakalagay po sa bahaging ito ng wetland na may sukat po na 3,200 square meter para lang po sa mga kawayan, mga kabihero. So napakaganda. So ito naman, yellow bamboo, Bambusa vulgaris, Sradix monodelbar striata. Ayan, ang hirap ko basahin. Cultivated as an ornamental, also used for fine handicrafts,
pipes for small irrigation, container for water or other liquids, and for basketry. So yan po pala ang pwedeng paggamitan nitong yellow bamboo, mga kabiyahero. Okay, ikot pa po tayo sa ibang lugar. Yan po ay bamboo. Ito pong kasama ko ay kalbo. Ayan. Ayan. Pagkakita po ninyo ng yellow bamboo, naharap po yung ating camera sa kasama kong kalbo. Bulgar kasi. Kaya, tignan po natin kung papayagan tayong kumuha ng video dito sa ibang area, mga kabiyahero. Ato lawa. So ayan, may grotto pa po rito. Hindi ko lang alam, pero nung araw ang alam ko po ay pwedeng pumasok dito yung gustong magpiknik na mga pamilya. Gustong kumain dito, magbaon dahil napakaganda nga po ng lugar. May napakarami pong puno na pwedeng pagpaliliman, pagpalipasan ng oras at sumagap ng sariwang hangin. So, sariwang hangin, amoy daing. Ayan. So, napakaganda talaga ng lugar. Manila Bay na to eh. Ito Manila Bay na. Doon sa kabilang side naglilinis yung ating mga pasahero. Dati walang-wala ito. Talagang wetland talaga ito. Pero dito. Natambakan na ng husto. Pero sana gawin lang talagang pasyalan, ano? So yan po yung ating Manila Bay. Tanaw na tanaw po rito yung mga nagtataas ang mga gusali. Pero after 10 years hindi po natin alam kung ano ang magiging hitsura nito. Dahil patuloy po yung ginagawang reclamation na project nitong ating mga siyudad na nakapalibot dito sa buong Metro Manila. Ayan. So ito ang mas magandang gawing resort, oh. Napakaganda ng area. Sayro natin. Saan sila magpupulot? Yung mga nakaraan dito nagpulot sila, yung mga estudyante. So hindi lang po mga estudyante ang aming dinadala rito para sa mga clean up drive. Napakarami pong mga iba't ibang kumpanya kasama ang kanilang mga empleyado na voluntaryo pong naglilinis nitong tabing dagat dito, mga kabiyahero. May mga speedboat doon, ano yan? Yachts Club. Oh, Yachts Club. Yacht Club. Pero ayun, no, may nangingisda doon sa mga gilid ng batuhan, no. Meron yan. So dapat talaga ma-maintain yung kalinisan. Ay linis na linis yung mga volunteer. Ay itong mga basura dito, kaunti na lang naman, ba't walang pumupulot? Ang dami naman nilang empleyado rito. Nagkuhan pa rin, may anons yung bagyo. Sasampa talagang dumi dito. Yung mga riders pwede rin mag-clean up drive dito, pero kukuha ng permit sa DENR sa main office. Oo. Sipin mo naman, magbuboluntaryo ka na maglinis, pahirapan ka pang magpunta doon sa opisina nila. Hindi sa grupo yun eh. Pagkakadating na parting ano ito, Muwa siguro, ano? Hindi, kuhan yan. Golden Bay. Oo, Golden Bay. Golden Bay, Paranaque. Asia World ba yan? Ang tawag yan? Sunod yan, yung kuwana, yung kuwana ng... Makapagal na? Hindi. Yung kuwana ng mga bus, ano yan? Yung pilahan ng mga terminal, ano yan? Pero malayo yun, nasa gilid ng kalsada yun eh. Oo, ibig sabihin, sunod yan. Ayan, mga kabihero, ito po yung ating mga environment warriors na naka-assign po dito sa lugar po ng wetland ng Las Piñas at Paranaque. So nagpaalam po tayo kung pwede po tayo kumuha ng video doon sa baba at sabi nila okay daw naman. So bababa po tayo para maipakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang lugar na ito. Ayan po ang ating mga environmental warrior ng Paranaque, Las Piñas Wetland. So bababa po tayo. So ito po siya. Napakalaking bagay po kung patuloy na mapoproteksyonan ito dahil napakalaki pong bagay ito para sa tourism ng Pilipinas. Hindi lang para sa ating kalikasan kundi pati sa ekonomiya ay napakalaking bagay po kung maalagaan yung lugar na ito.
So tama lang na may mga community na nagbo-volunteer para tulungan ng ating gobyerno na ma-maintain po yung kalinisan dito sa tabing dagat na ito.